Magandang araw. So, gagawa tayo uli ng video. So, tong video na to is mahalaga to sa inyo. Importante to. Tungkol to sa cause and effect. So, yung morality is kagagawan lang yan ng lipunan, brainwashing. So, ang morality is bendable yan, nag-a-adjust yan. Kasi lahat naman talaga dito sa realidad na to ay masama. Ayon sa gnosis. Kasi 'di ba, bakit ba masama? Kasi 'di ba, lahat gusto mag-survive. Lahat ng nabubuhay gusto mag-survive. Tsaka lahat ng nabubuhay ay wired talaga for survival. So ang mahalaga lang ay self-interest. Tsaka lahat din naman mamamatay. So yung napatay ba, ibig sabihin masama ba yung act na yun? Depende yun sa sitwasyon, di ba? Now, yan yung babaguhin nyo sa mentalidad nyo. Alisin nyo yung mga brainwashing. Yung moralidad, ginawa lang yan para magkaroon ng kaayusan. Pero regardless pa rin is, ang magagawa mo na lang talaga is lesser evil. Magbase ka na lang sa cause and effect, which is, ang focus talaga sa sarili kung bawat desisyon mo ba or action mo, ikakapahamak mo. Diba? Yun na lang iisipin mo. Wala namang masama maging tamad, diba? Or tumunganga dyan, tumambay. Pero may penalty yan, may consequence. Kasi kada inaction mo, ibig sabihin, wala kang ginagawang self-improvement para sa sarili mo at pumera is, i-penalize ka nyan. Kasi diba, nauubos yung oras mo, tumatanda ka. Ano ba ang buhay? Purpose natin dito. Bakit tayo nandito? Survival, di ba? And reproduction. Pag nag-anak ka, cause and effect. Nag-anak ka, ubusin yung oras mo niyan, tapos wala pang kasiguraduhan kung makakasama mo kaduluduluhan. Ang anak mo, gaano ka ba kasigurado na magiging successful yan? Gaano ka rin kasigurado na magiging healthy yan? Gaano ka rin kasigurado na hindi yan mapapatay or hindi magkakasakit? Hindi mo siya kontrolado. Tandaan mo outside sa'yo, hindi mo kontrolado. Yung anak mo, kung napili mo man na mag-anak, yung asawa mo, girlfriend mo, tapos mga kaibigan mo, katrabaho mo, hindi mo kontrolado yan Tandaan mo, hindi mo kontrolado yung mga yan. Ang makokontrol mo na lang talaga sarili mo, di ba? So magbase ka na lang sa cause and effect. Kagaya nga na sinabi ni Quartz Crystal, pwede mo paniwalaan lahat ng paniwalaan mo. Bahala ka dyan kung blue pill yung utak mo o red pill pa man, di ba? Wala akong pakialam dyan. Basta ang binabase lang natin dito, cause and effect. Pwede mong paniwalaan yan. Pwede mo rin gawin talaga kung anong gusto mong gawin. Magmigto ka dyan or kung ano-ano pa man. Pwede mo rin gawin talaga. Pero, ang haharapin mo, yung consequences ng action mo, di ba? Yung consequences, di ba? Yan yung harapin mo. Actually, di ba, di mga prediction, Nostradamus or ano. Di ba sinasasabi ko na nga yan dati? Madali lang naman ma-predict yung hinaharap Kung ano yung nangyayari ng ginagawa mo ngayon paulit-ulit is yan din yung aanihin mo sa hinaharap, di ba? Now, may nagsasabi naman neto na na yung genetic mo, hindi mo rin kontrolado, which is totoo rin naman talaga. Now, kapag yung parents mo may lahi kayo na may cancer, kasi meron akong kakilala nung pinagtatrabaho kami sa hospital dati sa Pilipinas. So buong pamilya nila may cancer, predominant sa colon. Di ba colon cancer, mabilis ka mamatay niyan, di ba? Parang 3 months lang ata taning niyan or ano But, tapos yun, unti-unting namamatay yung parents niya, kapatid niya, tapos siya rin, namatay din. So, hindi ka na mabibigla kasi, di ba? Actually, illusion din yung colon cancer kasi wala naman din pinagkaiba mamatay ka ngayon or mamatay ka ng bata
mamatay ka ng ano. Kasi dun din talaga ang end up ng lahat. Kaya nga sinasabi, di ba, meaningless ang lahat at pointless. Kasi yung kamatayan, i-defeat niya lahat ng ginawa mo dito. Yung memories mo. Di ba? Yung memories mo, di ba? Tanginan, bucket list ka. Kung isipin mo, travel ako kung ano-ano, tas wala naman ako napapala. Now, yung pagta-travel ko dati, pag-gather yan ng experience for survival. Pero kung travel mo based on fantasy, depende kasi sa mindset yan eh. Na yung pagta-travel ko is calibration yan. Yung pagta-travel ko dati is pag-aaral yan ng mga tao, social development. Tsaka yung ma-experience ko yung mga iba-ibang lugar, di ba? Now, meron kasi ibang tao na mindset nila for fun. Tangina yan yung maya. Kung lagi mong iniisip yung fun, now, wala naman din akong pakialam sa kanila na ganun kung yun yung mindset nila. Pagka-travel nila is based for fun, hindi social development. Wala tayong pakialam nun, pero dapat alam nyo lahat ng purpose ng ginagawa nyo. Hindi yung na brainwash ka lang. Majority ng tao brainwash, di ba? 80%. So wala na tayong pakialam dyan dahil ganun talaga, scripted buhay nila. Nakaloop yung mga yan eh. Pansin mo, di ba? Kung ano yung uso, yun yung makikita mo dyan sa sa mga social media. Actually, mag-focus ka na lang din talaga sa sarili mo kasi mapapansin mo yan eh. Parang kung ano yung binigyan mo ng atensyon, yun din yung lalabas. Kung ako ngayon, sa sample ko na lang to sarili ko. Diba lagi ako naka-t-shirt ng puti. Pagbukas ko ng social media, kasi yun yung pinag-focusan ko, diba? Pagbukas ko ng social media, marami akong makikita ng mga influencer, nakaputing t-shirt din. So, lahat talaga, umihikot lang talaga sa mundo mo. Kaya, walang sense talaga na mag-isip ka pa ng outside sa'yo, di ba? Kaya sinasabi ko, burahin nyo na yung mga limiting beliefs nyo. Magbase ka na lang sa cause and effect. Now, hindi mo na makokontrol yung mga tao na magustuhan ka dahil nga yung looks mo. Kasi parte rin ng black pill yan eh, yung looks eh. Yung treatment sa'yo ng tao is base din talaga sa looks mo. Now, wala ka na magagawa niyan. Ang magagawa mo na lang is yung best ng version ng self mo. Maging presentable at malinis ka, mabango, malinis sa katawan. Tapos, pumorma ka ng maayos para hindi ka dugyot, di ba? Kasi pagka yung mukha kang basura, apak-apakan ka, hindi ka itatrato ng maayos. Si Chavez Singson, makapal pa naman buhok nun. Pero yung mga ibang mga politician, sila Alan Cayetano, panot yun ba't nirespeto? Syempre mayaman, tapos okay manamit. Kasi minsan perception din talaga yan Kasi nga, di ba, parte sa looks yung perception, may impluwensyahan mo yung tao base sa dominance mo, di ba? Kasi yung dominance na behavior, parte na yan ng perception Kasi yung fantasy na iniisip ng tao, di ba? Tsaka attractive din naman talaga yung dominant talaga. Kasi sino ba namang magpapa-opera yung sa mga doktor na hindi self-assured, di ba? Kuwari hindi confident yung dominance kasi confident yan, di ba? Yun yung totoong meaning talaga ng dominance. Tsaka assertive ka, alam mo yung ginagawa mo. Tsaka kinukuha mo yun talagang gusto mo, di ba? Sino ba naman magpapa-opera sa doktor na hindi self-assured, tsaka hindi alam ginagawa, hindi confident, di ba? Wala nang papa-opera dun. Mamatay ka, di ba? So yun, yung morality, alisin nyo na yan. Syempre may batas tayo. Alam mo naman yan, di ba? Yung mga batas, bawal pumatay, bawal magnakaw, tsaka bawal mag-slander, panira ng puri sa social media or magmura. Kasi pwede ka kasuhan yan. Cause and effect, doon ka lang magbase talaga, di ba? Tapos, syempre, pag may nagte-take advantage sa'yo, ginamitan ka ng physical, dun mo na pwedeng exploit yung kasamaan mo. Dun mo na unleash talaga yung, yung beast mo. Kasi siya nauna Actually, pwede mo na nga patayin yung tao sa totoo lang Pag pinisikal ka niya ng una,
Basta yung unang lumapat sa'yo yung ano, pwede may karapatan ka na nun eh, i-unleash yung beast mo. Tapos pag nagmura siya, nag-rage bait ka, hindi ka naman nagmumura, o di, cause and effect, demanda mo, di kapera ka pa, di ba? Kaya, mga taong hindi logical talaga, madali kayong mabibait dahil mga emosyonal kayo, tsaka ano eh, hindi kayo nag-iisip, di ba? Cause and effect. Ganon din sa trabaho, di ba? May mga mambubuli, mga parang ano, power dynamics. Kasi sinabi ko nga yan eh. Bawat mga tao na encounter mo, ikakategory ka niyan. Ikaw ba ay threat? Ikaw ba ay irrelevant? Ibig sabihin, invisible, NPC. Or ikaw ba ay valuable, di ba? So mag-display ka ng valuable traits para maging perception lang to hindi ko sinasabi na may makukuha talaga yung tao sa iyo. Kasi nga, yung mga tao talaga is nagja-judge sila based sa looks. Kasama nyo yung behavior. Kaya nga, dinidikdik ko sa inyo yung self-love eh. Kasi yung self-love na yan, magpo-focus ka sa sarili. Siyempre, kung mahal mo sarili mo, hindi mo hahayaan mumurahin ka. Pag minura ka, dilayuan mo na, di ba? Ikat mo na sa buhay mo. O, pagka inano ka naman dyan, minamanipulate ka, tinitake advantage ka, di ba? Inuuto. Ang gawin mo, ikat mo na agad, di ba? Siyempre, mahal mo nga sarili mo, ba't mo hahayaan na ganun-ganun lang? Tapos sabay yung mga tao na nagmamanipulate dyan, based sa words, di mag-i-stand ka, 'di ba? Tataas mo yung boundary mo. Sabihin mo lang no, ganun. Pag pinipilit ka, pailan mong harassment. Ganun lang naman 'yan eh. Na ano kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa cause and effect kasi is i-accept mo yung shadow mo, 'di ba? Manood kayo ng Machiavellian. 'Di ba kasi may mga tao na sinusuppress nila yung shadow nila. May mga tao na, 'di ba, yin and yang 'yan, good and bad. So may mga tao na hindi integrated, ibig sabihin hindi sila neutral. Hindi nila tinanggap yung good side nila tsaka bad side nila. So may mga tao na mabait lang, yan yung mga nice guy na take advantage na uuto tapos inapakapakan lang kasi sinusuppress nila yung bad side nila. Now, meron naman mga ibang tao na salbahe talaga na ano, kasi nga, nag-lean towards naman sila sa bad traits lang. Dun lang sila nakafocus. Now, ito yung sinasabi ko na ano, kaya sinasabi ko mahalin nyo yung sarili nyo para ma-accept nyo lahat nung good side nyo tsaka bad side nyo. Pagka ganito yan, walang makakamanipulate sa'yo. Kasi wala kang pakialam, neutral ka lang eh. Biruin mo. Sabihan ka ng pogi, sabihan ka ng ang galing-galing mo, competent ka. Tatagos lang yan sa kabilang tenga, wala kang pakialam, walang ego na talagang magaling ako. Walang ganon, promise. Kasi ako, may nagaganyan sa akin eh. Alam ko naman ang uuto lang. Alam ko naman yan eh. Alam mo, ganito yan pag may mga tao nagpe-praise, tsaka yung mga nagkikriticize, yung mga sasabihin na kung ano-ano na wala naman talagang kinalaman sa'yo. Manipulation yan. So, hindi ka dapat na apektuhan yan. Tuloy mo lang yung ginagawa mo, di ba? Kaya nga sila nagbibigay ng attention sa'yo kasi nga, hindi ka nila makontrol. Isa pa yan, yung morality, di ba? Control yan eh. Para i-suppress yung anong bad side mo, maging utu-utu ka. Di ba sa eskwelahan, tinitrain tayo na hindi maging assertive. Tatawagin lang yung pangalan mo pag nagtaas ka ng kamay. Tapos meron pang oras yung pagkain. Pwede ka naman kumain sa 8 oras nyo dun sa eskwelahan. Pwede ka naman kumain any time of the day. Bakit may recess lang, may lunch, di ba? Yan yung sinasabi nating control. So, brainwashing to simula ng pagkabata tapos sabay pag sa pamilya pa lang ang magsasabi sa iyo ng good or bad na ginagawa mo, parents mo, 'di ba? Now, totoo naman good and bad yung sinasabi nila or alam nila, pero hindi yan 100% na totoo.
Kasi program din sila kagaya mo, 'di ba? Ng eskwelahan, ng lipunan, na ano. Now, kagaya ng ganito, yung programming ng body count, isa pa yan, programming din yan. Pati yung pagja-judge sa mga babae na wife. Wala naman talagang ganyan, di ba? Depende na lang yan sa sitwasyon ng babae. Now, masama bang maging walker kung gipit ka na? Mostly naman ng mga babaeng nagwo-walk, mga gipit yan di ba? Or yung iba pang lifestyle nila, di ba? Para makabili sila ng cellphone nila. Pero para pa rin sa sarili nila, hindi naman nila ginagamit yung pera ng kasamaan, di ba? Tsaka nagbebenta sila ng aliw. Now, yan yung sinasabi kong morality na may common sense. Pero para sa mga brainwash na tao, i-judge nila yung tao na yun na, tawin na, dumi-dumi-dumi mo, ganyan, dumi-dumi, ganyan. Di ba? Tapos yung mga, ito pa, yung alpha male, yung beta male, yung mga ganan, judgment na naman din yan. Category din yan. Kaya umalis na kayo sa category mindset, di ba? Na meron naman talaga mga lalaki na para talaga dyan, di ba? Yung mga manligaw, tsaka magfe-friendship first. Di ba? Yung mga ganyan na lalaki, para talaga sila dyan. Wala na tayong pakialam dyan. Ang share ko lang na info is self-empowerment para hindi ka ma-take advantage. Yun lang naman yung inaano ko na para hindi ka ma-take advantage. Tapos yung sasabihin nila, ba't sa akin gumagana naman yung brainwash naman yung buong pamilya nyo. Tingnan mo, biruin mo, kapitbahay mo. Sumusunod sa estado ng lipunan, hatid sundo yung nanay at yung lalaki, under servidor, inuutusan, naglalaba. Sa parents ko, hindi ko naman nakitang ganyan yung tatay ko. Pera lang talaga yun yung pinaniwalaan ko dahil yun yung yun yung kinagisnan ko Now, kanya-kanyang realidad yan, pero sinasabi ko, huwag nyo nga aalisin yung point of view nyo sa sarili nyo. Now, sino mas may advantage dito? Ito kasi sinasabi nila, maraming lalaki na ayaw mag-provide kasi daw lugi daw sila. Now, magpapayaman ka nga para barya na lang yung pagpo-provide. Kasi kung aasa ka sa babae, ito common sense to. Tinimbang ko na to kasi maraming lalaki na ayaw mag-provide daw talaga. Sa akin logically speaking to tinimbang ko na yan. Mas maganda pa rin talaga lalaki mag-provide. Magpapayaman ka paldo kasi kahit umalis yung babae na yan, sa poder mo, kumpleto ka pa rin, di ba? May makakain ka, meron kang bahay, tirahan, meron kang komportableng damit para hindi ka magkasakit. May pambayad ka ng kuryente. Now, mas maganda pa rin ganun. Tsaka yung babae, dahil nga nagdedepende sa'yo, takot siya mawala ka, di ba? Yung loyalty, alisin nyo na rin yan, programming yan. Walang loyal na tao. Tandaan nyo, lahat ng tao ay loyal lang sa sarili nila kung may mapapakinabangan sila sa'yo. Naisip mo, loyal yung kasama mo ngayon. Kasi may pakinabang pa siya sa'yo, di ba? Ganun lang naman yun. Pero sa akin, mas maganda pa rin talaga na ako yung magpo-provide. Kaysa yun talagang ako aasa. Tangina. Tapos hindi ka pwedeng underin, di ba? Kasi ikaw nagpo-provide hindi ka pwedeng utos-utusan. Pansinin mo yung mga babae na sila yung provider. Baliktad yan. Lalaki yung utusan, tsaka yung talagang kayod kalabaw. Hatid sundo si gago. Tangina brokey tapos sabay, wala kang power talaga. Wala kang power pagka wala kang pera. Sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magbase na lang talaga kayong cause and effect. Diba sinabi na nga rin ni Frank yan, mahirap maging broke
Kasi maghahanap ka ng pera parati. Tapos yung puro pera na lang iniisip mo. Doon na umiikot, hustle sa kalye, ganyan, trabaho. Mahirap din naman magpayaman kasi same din kayo ng katayuan na mahirap. 'Di ba? Ang kagandahan lang sa mayaman is pwede mong gamitin yung pera mo para magkaroon ka ng oras sa sarili mo. Kasi yung oras lang sa sarili mo, yun lang yung talagang kapayapaan. Kaya nga sinabi ni SQS, 'di ba? Money buys time. Yung sinasabing time na yun is time mo sa sarili mo. Kasi once nagka-time ka sa sarili mo, yun yung parang magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Kasi nagkaroon ka ng oras sa sarili mo eh. Kasi once na yung attention mo napunta sa iba, na baling sa iba, nagkakaroon ka ng anxiety, worry, or kung ano-ano pa mang emotion yan. Which is maya yan, di naman talaga totoo, illusion. So again, kagaya nung sinample ko ng last, 'di ba? Yung mga limiting beliefs nyo na mga red flag, inaalala nyo pa yung mga red flags na yan. Nung kung focus ka sa sarili mo, makakapasok ba yung red flags na yan? Common sense na naman to Kaya hindi nyo na kailangan manood ng mga dating gurus kasi focus lang talaga sa sarili ang solusyon. Hindi makakapasok yung red flags. Kasi biruin mo, magna-numbers game ka, makukumpara mo yung babae na gusto ka, di ba? Kasi sinusunod ka. Tapos sabay, malalaman mo na rin talaga, lalo na kung nagko-cold approach ka. Malalaman mo na sa unang encounter pa lang kung gusto ka or hindi. Meron mga medium interest, di ba? Sa dami ng mga in-approach ko sa kalsada, 2 lang yung kumuha ng number ko. Medium interest lang yun. Kasi kung hindi ka interesado yun ng gaano, hindi ko kunin number mo, hindi magbibigay ng attention yun, i-ignore ka. Hindi nag-reply. Siguro baka mag-message yun, baka after 3 months. Meron mga ganun na senaryo eh. Kagaya nun sa Mega Mall, di ba? Yung sa Mega Mall yung nagkita kami. Tapos sabay, niyaya ako mag-check-in. Tapos di na ako nagparamdam kasi ayaw niya eh. Tapos after a month, wala na siguro siyang mahanap na lalaki. Bigla nagparamdam. Yun yung tumawag sa akin yun. Nasa Hong Kong ako. Kasama ko nanay at kapatid ko. Nagta-travel kami. Ayun siya. Biglang tumawag. Parang umiiyak pa nga ata. Gusto niya raw ako. Sabi ko, nako, nakalimutan ko na sinabi ko nun pero hindi ko na siya in-entertain. Kasi once lang talaga ako magbigay ng opportunity. Kasi alam ko na, hindi mo ako gusto. First impression last day, di ba? Hindi mo ako gusto. Alam ko lang napipilitan ka lang. Tsaka ginagawa mo kung option. Kaya, magtiwala ka sa sinasabi kong game na first impression last. Kaya kailangan mo mag-numbers game. Di mo kailangan manligaw, friendship first. Walang dominance dyan. Kasi first impression last. So pagka nakipag-friendship ka, naligaw ka, anong category mo? Friendship. Yan yung bungad mo eh. Kung bungad mo, naging flirt ka na agad, tapos kinalikan mo, or inutusan mo na halikan ka, malalaman mo na, di ba? Kagaya dun sa mall, nakaupo ako sa couch. Ganda na itong Stacy tong babae na to Mukhang, ewan ko, baka minor pa nga to eh. Hindi ko kasi, 19, parang ganun, parang 17 to 19 or 20 yung assessment ko sa edad niya. Tumitingin sa akin. Tiningnan ko kasi na una, nahalata niya. So, hindi naman siya titingin kung hindi niya ako gusto, 'di ba? Kung pangit ako sa paningin niya, hindi siya titingin ng pabalik-balik, paulit-ulit. Paulit-ulit siya tumingin. Ginawa ko, tinaas ko yung cellphone ko. Sabay umiling siya, ayaw. Nangingibabaw yung fear niya, 'di ba? Or attention seeker lang siya dahil any attention kasi parang ego boost yan sa babae.
So again, yan yung mga matututunan mo. Direct game, numbers game, mag-utos ka sa babae parate, consistent cooperation. Walang palya yan. Kasi yung mga inutusan ko na i-text ako, i-message ako pagdating sa bahay, wala eh. Inutusan ko, anong pangalan mo? Actually, yung pagtatanong mo ng anong pangalan mo, sa bungad pa lang to excuse me, what's your name? Ano na yun, parang inuutusan mo na siya, di ba? O, depende na sa respond niya. Kung nag-respond, proceed. Kung hindi, walk away. Diba? Cause and effect lang yan eh. Alam mo naman talaga na first impression last eh. Totoo naman talaga yan eh. Kung nagsasabi hindi totoo yan, naku, kapapaniwala dyan. Tested ko na yan. Tested ko na yan. Sa kalye pa talaga akong nagtetest. Pati nga sa trabaho ko, kunento ko sa inyo. Diba? Tinest ko na yan. Walang palya yan. Kaya ito, sinishare ko sa inyo, sa ikakabuti nyo. Kaya ang unahin nyo, mag-focus kayo sa sarili nyo. Mahalin nyo yung sarili nyo, pati yung good side at bad side nyo, para hindi kayo mamamanipulate, diba? Hindi kayo mamamanipulate ng mga tao. Push and pull, cut na. Kailangan mo pa ng drama, push and pull. Yung mga ganyan. Kuwari, minessage mo, ayaw mag-reply, isisin pagkabukas, wala na, cut na. Move on ka na. Nag-hope ka pa eh. Tapos merong pang, kung magwo-walker ka naman, budget mo, naka-fix lang talaga. Kasi ako, kung nasa Pilipinas ako, budget ko talaga pang walker is 1K to 1.5K. Tumaas dyan, ayoko na. Kasi yun yung standard ko eh. May standard din ako sa walker Ang standard ko, budget. Kasi wala akong pakialam sa itsura. Basta fuckable lang din yan. Ganun din naman sa mga ina-approach ko eh. Sa mga ina-approach ko, high-tier normie yung ina-approach ko. Kasi nagpakahirap na nga rin ako. Bakit pa? Tsaka same lang din naman eh. Re-reject ka. Kung ayaw ka. Eh, gaano ka nakakasigurado? Marami na rin akong in-approach na sub 5 kasi nga iniisip ko madali ito kasi sub 5. Hindi ganun. Kasi yung mga sub 5 na yan, maraming validations din yan sa mas pogi pa sa'yo. So, nabuboost na rin ego niya. Sabi ko, puta, pantay-pantay rin pala lahat eh. Eh, pucha, di shoot ko na yung gusto ko talaga, di ba? Tal, pare-pareho lang naman yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, walang good girl, bad girl. Ang aanuhin mo na lang kung susunod siya sa'yo, which is gusto ka talaga niya kung susunod siya sa'yo. Utusan mo, labas mo cellphone mo, type mo yung number ko, message mo pag uwi mo sa bahay para magkita tayo. Oh, yun lang. Kagaya ng puti dun sa trabaho, sinabihan ko siya, bago-bago pa lang ako nag-approach nun. Sabi ko, meron ka bang Facebook? Sabi niya, meron. Kunin ko yung messenger mo. Tapos kinuha, sabi ko, minessage na kita. Sabi ko, ganun. Minsan labas tayo. Hindi, sabi ko, we should meet up. Tapos umiling, ayaw, di wala. Ginawa ko, tahimik lang ako. Move on na, di ba? Tapos walang awkward feeling, tuloy lang si ginagawa. Tapos, mga makailang araw, tuwing makikita ako nun, bumait sa akin. Tapos nagpapakyut, nagpapaganda. Eh, binubulong ng ego ko, RLJ ko, baka makonvince mo ba to? Kasi parang bibigay na choosing signals eh. Sabi ko, hindi. Di talaga eh. May experience na kasi ako eh. Di mo mawiwin talaga kung ayaw ka. Yung mga ganyan, yung mga nagpapakyut after ka i-reject. Attention na lang gusto niyan. Pero hindi ka talaga gusto niyan, promise. Na-try ko na yan eh. Merong Korean, di ba, nag-reject sa akin. Kasi niyaya ko nga dito sa plat ko. Para magbembangan, di ba? Tapos nireject ako. Tapos nagpapakyut, sumabay sa akin ng Tapos sabi, weird daw ako. So, ginawa ko, in-approach ko pa uli ng pangalawa. Sabi ko, iayain kita na anong gagawin natin? Same pa rin. Iayain kita sa plat na para bembangan. Same pa rin yung sinabi ko, hindi talaga ako papatinag. Yan talaga yung, hindi ako mag-flip-flop. O, ginawa niya, no.
Simula nun tinantanan niya ako, hindi na siya nagpa-pa-cute sa'kin or ano, kasi nga mataas self-respect ko, men. Mataas naman self-respect. Alam mo yung self-respect, yan na lang talaga yung hindi makukuha sa'yo eh. Yan na lang talaga. Mawalan ka man ng tirahan, magkaroon ka ng mga ano, yumaman ka man or hindi, may kasama ka man o wala, yan na lang talaga hindi makukuha sa'yo, yung self-respect mo sa sarili mo, di ba? Tangina, piruin mo, nasa imposition na ganun, di ba? Pinaglalaroan ka, na minamanipulate ka ng ganun. Kaya nga pangontra lang talaga direct game eh. Kahit pa sabihin mo na ano. Kaya nga yung pinipigilan ko yung sarili ko na ano eh, minsan pag may nagpapakyut pa, sabi ko wala na to. Alam ko attention lang gusto nito kasi nga ako lang yung nagbigay sa kanya ng validation. So sa akin niya lang na parang gusto i-feed yung feeling na yun. Pero sa totoo hindi naman niya ako gusto. Yung mga nanliligaw, mga ganon, pinupursue nila yung ganon once na makakita sila ng ganon na sign. Pero sa akin, hindi. Tested ko na yan. Hindi na i-recall eh. Wala eh. Hindi ubra yan. So, paano? 30 minutes. Cause and effect lang kayo magbabase. Tsaka huwag nyo limitahan yung sarili nyo sa mga paniniwala. Mag-focus ka na lang sa sarili mo kung may mapapala ka ba sa mga tao na nasa paligid mo or yung pinupormahan mo ng babae. Doon lang talaga mahalaga. Pabalik pa rin talaga sa'yo kung may mabe-benefit ka o wala. So, paano yun lang? Peace.